Ang mundo, ang ating tinitirhan, ay mas nagiging mapanganib sa bawat araw. Sa nakaraang ilang dekada, malinaw ang pagbabago sa klima, kalikasan at kapaligiran. Mas madalas na ngayon ang malalakas na bagyo, baha, matinding init at wildfire sa iba't ibang lugar. Ayon sa mga siyentipiko, ang patuloy na pag-init ng planeta ay nagdudulot ng pagbabago sa balanse ng kalikasan. Nagiging mas malakas at mas mapaminsala ang mga kalamidad na dati ay bihira lamang. Milyon-milyong tao ang naapektuhan ng bagyo at baha sa iba't ibang bansa. May mga lungsod na halos nasira ang mga bahay, paaralan at kabuhayan. Tumataas ang level ng dagat dahil sa pagkatunaw ng yelo sa Arctic at glacier. Kapag nagpatuloy, maaaring lumubog ang ilang baybaying komunidad sa hinaharap. Ang tanong, saan ka magtatago kung dumating ang bagyo o baha na kayang sirain ang iyong bahay? Malaki rin ang papel ng tao sa panganib ng mundo. Ang patuloy na pagputol ng mga puno, polusyon sa hangin at tubig at labis na paggamit ng likas na yaman ay nagpapahina sa kalikasan. Kapag nawawala ang kagubatan, nawawala rin ang tahanan ng hayop at halaman. Ang pagkawala ng biodiversity ay nagdudulot ng panganib sa tao mula sa kakulangan sa pagkain, kontaminadong tubig hanggang sa paglaganap ng sakit. Ang tanong, ano ang gagawin mo kung biglang mawalan ng malinis na tubig o pagkain sa lugar mo dahil sa kalamidad? Ang mabilis na pagkatunaw ng yelo ay nagdudulot ng pagtaas ng tubig sa dagat at pagbabago ng panahon. Ang maruming hangin, kontaminadong tubig at kakulangan sa resources ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan at seguridad ng tao. Kahit ang pagkalat ng bagong sakit at pandemya ay konektado sa pagkasira ng kalikasan, nagpapakita na magkaugnay ang kalusugan ng mundo at sangkatauhan. Ang tanong, saan ka tatakbo kung tumama ang lindol o tsunami sa lugar mo? Paano ka maghahanda? Hindi lamang pisikal ang panganib ng mundo. Hinahamon ito ang ating pamumuhay at kakayahang maghanda. Handa ba tayo sa bagyo, lindol at iba pang sakuna? Gumagawa ba tayo ng sapat na hakbang upang protektahan ang mga endangered species at pigilan ang mass extinction? Ang tanong, kung may isang bagay kang pwedeng gawin ngayon para makatulong sa mundo, ano ito? Ano ang unang hakbang mo para maprotektahan ang pamilya at komunidad? Ang mundo ay matibay sa loob ng bilyong taon. Pero ang mga banta ngayon ay kakaiba at mabilis. Ang tanong ay hindi kung may panganib, kundi kung handa ba tayo para harapin ito. Saan ka magtatago at ano ang gagawin mo kung dumating ang matinding sakuna?